Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Bakit hindi ka pa nagbibihis? Dumarami na ang bisita ng lolo mo. Nakaupo siya sa kama habang nanonood ng TV. Kasalukuyang nasa screen ang mukha niya dahil sa balitang nasa Pilipinas na nga siya para paghilumin ang puso niya sanhi ng paghihiwalay nila ni Dexter. Bagamat ilang beses niyang sinabi sa interview na wala siyang pakialam sa dating kasintahan, iba ang ipinararating ng media. On top of that, Dexter added fuel to the fire by saying he ended his relationship with her because she is flirted with another man. Kanyang-kanyang haka-haka tuloy ang lumalabas kung ano ba talaga ang totoo. Siya ba ang umayaw kay Dexter o hindi niya matanggap na hiniwalayan siya ni Dexter? Huwag ka na kayang bumalik sa Paris. Umupo ang mama niya sa tabi at ikinulong siya sa mga bisig nito. Mahal na mahal niya ang kanyang mama. At mahal na mahal din ito ng Papa Rafael niya. Kung mayroon man siyang pangarap na pag-ibig, ay ganoon sa mga magulang niya. Ni minsan ay hindi niya nakita nag-away ang dalawa tungkol sa ibang babae. Nanatiling tapat ang kanyang ama para sa kanyang ina. Huwag nga kayong maniwala sa mga balitang yan, ma. Pinapalaki lang nila ang isyu para mas lalo akong sumikat. That's part of marketing strategy. Pagbalik ko doon, tiyak na mas malaki ang talent fee ko. Gusto mo ba talaga ang kanyang kasikatan? Mayaman na tayo, anak. Hindi mo naman kailangang kumita na malaki sa pagmodelo kung mayuyurakan lang din ang pagkababae mo ng ganyan. Ano naman ho ang gagawin ko dito sa La Union, ma? Maraming trabaho dito sa hacienda kung pagkakaabalahan mo lang ang gagawin mo. At namimiss ka namin dito, Carla. Kulang ang selebrasyon kapag wala ka. Sarad na lang dito, ma. Mas gamay niya ang trabaho sa bukid. Then find something you are fond of doing. Magtayo ka ng sarili mong negosyo. Kung hindi ako babalik sa Paris, gusto kong tapusin ang pag-aaral ko. Suhestyon naman niya sa kanyang ina. Matamis naman itong ngumiti sa kanya. Mas mabuti, anak. Mag-aral ka na muna habang hindi ka pa nakakaisip kung ano negosyo ang gusto mong itayo rito. Enjoy life while you are young, anak. Hindi mo kailangan ng kung ano-anong sakit sa ulo ng mga taong gustong sumakay sa kasikatan mo. Mag-asawa na lang kaya ako, mama? Pilyang wika niya sa ina. Taningkit naman ang mga mata nito. At sino naman ang aasawahin mo? Katatapos mo lang makipag-break sa lalaking yon? Totoo ba ang balita na may iba kang karelasyon? Of course not, ma. Ayaw ko ng American o Canadian o British. Gusto ko naman ngayon ay Pinoy. Biro naman niya sa kanyang mama. Pwede bang huwag muna ngayon? You're too young to get married. Isa pa, gusto kong kilatisin muna na maigi ang sinumayang mapapangasawa mo. Dapat ay katulad ng papa mo na mabait at mapagmahal sa pamilya. Hindi yung makakita lang ng nakapalda, feeling in love na. May pinapasaringan ka ba, ma? Nagtawanan sila na mag-usap ang mga mata nila. Alam niyang sinasabi nitong hindi sila yun ang lalaking katulad ng papa niya. Ang sinasabi ko lang, huwag kang magpapadala kaagad sa atraksyon. I want you to find a good man. Sa panahon ngayon, mahirap makahanap ng lalaking may paninindigan. You are our precious daughter. We want the best for you. Okay, ma. Hindi na muna ako magbo-boyfriend ngayon. Isang mahinang tawa naman ang pinakawala ng mama niya sa kaumiling. Sigurado ka ba? Baka naman makindatan ka lang ng agwas na yon. Ma, I'm over with him. Napakatagal na nun. Pero mas gwapo at mas lalaking lalaki ang dating niya ngayon. Kung yun lang ang habol ko, napakarami naman yun sa New York, ma, at Paris. Fine, I believe you, anak.
Sana nga hindi si Leon ang mapangasawa mo. Pinatamis niya ang ngiti para mapaniwala ang ina. Nang makaalis ang mama niya ay pinatay niya ang TV. Saka tinungo niya ang closet para maghanap ng maisusuot. Isang off-shoulder glittered emerald green na evening dress ang kinuha niya roon. Ang islet nito ay abot hanggang sa itaas ng hita niya. Maglaway ka ngayon, Leon, aniya sa sarili. Nang pagmasdan niya ang sarili sa salamin, naglagay ng manipis na makeup pero makapal na lipstick. Cherry red. Bagay lang iyon sa maputi niyang balat. Nang bumaba siya ay marami na ring tao sa living room. Karamihan ay kaibigan ng papa niya sa bayang iyon. Tumikim ang ilan habang nakatingin sa kanya. Umaasang matatapunan niya ng tingin. Lihim siyang ngumiti na makita sa sulok ng mga mata na naroon sa grupo ng kalalakihan si Leon. Nandito pala ang napakaganda mong anak, Rafael. Wika naman ng Tita Marge niya na sikat na ubigay niya sa bayang iyon. Hi, Tita. Humalik siya sa pisngi nito. Bagamat ang mata ay nasa grupo ng kalalakihan na kausap ng papa niya. Isa roon ay tauhan na si Mikael na dati na rin nagpapahiwatig ng pagkakagusto sa kanya. Itinaas nito ang wine glass at ngumiti na matamis sa kanya. Isang matamis na rin ang ngiti na ibinigay niya rito. Habang kausap ang Tita Marge at ang mama niya, ay pasulyap-sulyap siya kay Mikael. Base sa naririnig niyang usapan ng mga ito, empleyado pa rin si Mikael sa distilleria. Hi! Sa wakas ay lumapit si Mikael nang umalis ang ama para harapin ang ibang bisita nito. Hi! Ganti niyang bati naman rito. Mikael, right? Yes. Mabuti naman at natandaan mo pa ako. Kailan ka dumating? Kahapon lang. Sa distilleria ka pa rin ba nagtatrabaho? Oo. Ayaw pa akong pakawalan ng papa mo para mangibang bansa. You're planning to work abroad? Saan mo balak? May kamag-anak ako sa Canada. Pero wala pa kasing hiring para sa mga industrial engineer, kaya hindi ko pa gustong umalis. Ikaw, hanggang kailan ka ba dito? No definite plans yet. Kararating ko lang para pag-isipan ang pag-alis. At saka na-miss ko rin ang lugar na ito. Dahil ilang taon din akong hindi nakauwi rito. Sana'y mapagdesisyonan mong manatili na lang ulit dito. Without a doubt it. Dahil sikat ka na sa ibang bansa. Well, tulad ng sinabi ko kanina, wala pa akong plano kung kailan ako babalik sa Paris. Ate Carla? Lumingon siya sa tinig ng pinsan na si Amanda. Ngayon ay 13 anyos pa lang ito. Pero mukhang dalaga na rin. Dahil nakuha nito ang tangkad ng Uncle Albert niya. Amanda, you're stunning. Just like you. Namilog naman ang mga mata niya habang nakatitig sa kabuuan niya. You look like a Barbie came to life. I know, right? Tinig ng lalaking lumakad sa gawing kanan niya. She is the most beautiful woman tonight. Thank you. Kaswal niyang sagot na lumakad sa isang hakbang. Palapit naman kay Amanda para mailantad niya ang kanang hita. Where's your mommy? She's outside with dad. Sagot naman ng pinsan sa kanya. Let's go outside then. Naroon rin ba si Lolo? Okay lang ba kung samahan kita ngayong gabi? Tanong naman ni Mikael. Pero mabilis na nakalapit si Leon na lumapat ang kamay sa backless niyang suot. Nasa silid pa si Lolo. Ipinapatawag ka niya. Ako? Kumunot naman ang noo niya. Bakit daw? He wants me to be your escort for tonight. Bulong nito na sadyang inilapat ang labi sa tainga niya. Kulang na lang ay mapapikit siya sa kung anong pakiramdam na dulot niyon. Lumunok na lang siya saka ipinilig ang ulo. Excuse me, Mikael. Pupuntahan ko lang si Lolo. Puntahan mo na si Uncle Rafael, Mikael. May ipagbibilin yata sa'yo. Utos naman ni Leon kay Mikael. At tubili namang sumunod ang huli pero hinintay ni Leon na sumunod muna ito bago siya sinundan sa silid ng lolo niya. Sigurado ka bang ipinatawag ako ni Lolo? Tanong niya habang patungo sila sa silid ni Carlos. Yes.
He wants to talk to you. I'll wait outside his room. Hindi na, Leon. Sabay na lang kami ni Lolo na pupunta sa hardin. Then, I'll escort you to outside. Hindi na nga eh. Don't be stubborn, sweetheart. Binuksan nito ang pintuan ng silid ng lolo niya, kaya't hindi na siya sumalungat pa. Happy birthday, Lo. Kumalik siya sa itinuturing niyang pangalawang ama. Pinagmasdan naman siya ni Carlos. Napakasaya ko ngayon dahil nandito ka. You are so beautiful, Apo. Thank you, Lo. Bakit hindi ka pa humaharap sa mga bisita? Nagpapahinga lang ako sandali. Naroon naman ang papa at mama mo para humarap. Are you okay? Umupo siya sa tabi nito na nakaupo sa kama. Just a little emotional. Ganito naman ako kapag dumadagdag ang edad ko. Tumayo ang matanda sa katinungo ang tokador. May kinuha itong malaking envelope at iniabot iyon sa kanya. Ano to, Lo? Pagbukas niya ay titulo ng lupa na kinatitirikan na mansyon ang bumungad sa kanya. Lo? Ipinaalam ko na yan sa papa at kay Uncle Albert mo bago ko inilipat sa pangalan mo ang bahay na ito. I want you to keep this. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman niya. Mahal niya ang tahanang ito kahit umalis siya ng ilang taon. Nakaramdam tuloy siya ng guilt dahil binalak niyang kalimutan ang lupang pinagmulan. Dahil sa walang katuturang damdamin niya noon kay Leon. Hindi ko gustong pigilan ka kung masaya ka sa karerang pinapasok mo. Pero sana'y maging dahilan ang mansyon na ito para dumalas ang pagdalaw mo rito. Tumayo siya at yumakap kay Carlos na hindi napigilan ang luha na kaninang nangigilid sa mga mata nito. Maraming salamat, Lo. At mahal na mahal din kita, Apo. Kulang pa ang regalong yan kumpara sa kasiyahang dulot mo sa buhay ko at sa buhay namin lahat. At mahal na mahal ko rin po kayo, Lo. At meron din po akong regalo para sa inyo. Tumawa si Carlos sa kabila ng namumuong luha sa mga mata nito. Let me guess. Binilhan mo na naman ang lolo mo ng pabango na 200,000 ang halaga. Bukod doon, Lo. Alam mong wala naman ako ninanais na iba kundi ikaw. Hindi ko naman madadala sa hukay ang material na bagay na yan. I'm staying for good. You what? Tinitigan siya ni Carlos dahil baka nagbibiro lang siya. Nakangiti lang siyang tumango rito. Yes, Lo. At pinag-iisipan kong tapusin ang pag-aaral ko sa San Agustin. Are you sure, Apo? Ayaw niyo yata eh. Oh, Carla. Pinasaya mo ako ng sobra. Ito ang pinaka-the best na regalo na natanggap ko ngayong araw na ito. Niyakap siya na mahigpit ng lolo niya at idinuyan ang kanilang katawan. Masaya rin siya sa desisyon niya na lalo ngayong nakita niya kung paano nangungulila ang pamilya niya kapag wala siya. You look stunning, baby. Parang nakikita ko ang maraming aakyat ng ligaw dito sa mga susunod na araw. Ipasara mo na muna ang gate sa hacienda, Lo. Inakay niya ang abuela palabas ng silid. Wala muna akong panahon sa mga bagay na yan. Pagbukas niya ng pintuan ay naghihintay pa rin si Leon sa labas. Bumati ito sa lolo niya na pinasalamatan naman ni Carlos. Hindi niyo ho ba pagbibihisan ang apo ninyo? Hindi niya alam kung nagbibiro ito o seryoso sa tanong. Wala ka talagang alam pagdating sa fashion, Leon. Let her enjoy tonight. Sagot naman ng lolo niya na sininyasan si Leon. Nahayaan lang siya. Lumakad siya palabas sa hardin, kung saan naghihintay ang mga bisita sa paglabas ni Leon. Nagpalakpakan naman ang mga ito na makita sila at isa-isang lumapit kay Carlos para batiin ito ng personal. Nakaalala lang siya sa abuelo na tuwang-tuwa rin na ipinagmamalaki siya. Hindi siya umalis sa tabi ng lolo niya para makaiwas kay Leon na kanina pa rin nakabuntot sa kanila. Nagkukunwari din itong nakaalala kay Carlos. Nang pumailang lang ang Wonderful Tonight, ay nagsalita ang host ng event na maaring magsayaw sa gitna ng bulwagan. Do you want to dance, Lo?
Gusto ko man ay hindi na kaya ng tuhod ko, anak. Pero tiyak na maraming kalalakihan dito ang gustong kang isayaw. Sino ba ang binata riyan? Pwede ho bang isayaw ang apo ninyo, Lolo? Maagap na nakalapit naman si Mikael sa kanila. Pero mas mabilis si Leon na kinuha ang kamay niya nang wala salisalitang muntik pa siyang mapatid sa evening dress niya. Sa paraan ng pagkabig nito at mabilis siyang naikulong sa mga bisig nito. May I be your first dance tonight? Bulong nito saka iniikot ang braso sa baywang niya. Di halos hindi sila lumayo sa kinaroroonan nila Carlos at Mikael na nagulat dahil naunahan ito. Si Mikael ang nagtanong kay Lolo na isasayaw ako. But I get your hands first. At napakaswerte naman ng lalaking yon kung siya ang una mong makakasayaw. So what? Bakit ka ba laging nakabuntot sa amin ni Lolo? Napakarami namang kababaihan dito na pwede mong isayaw. Nariyan si Sofia at Wendy. Hindi ba't sila ang tipo mong babae noon pa? Don't talk about other women when a man dance with you, sweetheart. Baka isipin kong nagsiselos ka nga. May pilyo ang ngiti nitong wika sa kanya. Kung kanina ay malamig na ang balat nito, ngayon ay mainit na ang kamay na nakalapat sa likod niya. You haven't changed a bit, Leon. Tingin mo pa rin ikaw na ang pinakamagandang lalaki sa mundo. And you've changed a lot. Sinuri nito ang kabuuan niya. Saka nagtagal ang mata sa cleavage niya. Sinadya niyang vinik ang evening dress na isusuot para akitin si Leon. Pero ngayon ay gusto niyang matunaw sa mga titig nito. Yeah, I have grown smarter. Umirap siya sa binata. And sexier. Idinikit nito ang mukha sa kanya na gusto niyang mahiya. Dahil tiyak na marami ang nakatingin sa kanila. Pero mahigpit ang hawak ni Leon sa baywang niya. At halos hindi naman sila nagsasayaw. Pero hindi dapat ganyan ang suot mo na halos hubad na. Probinsya ito, Carla. Hindi desente ang tingin ng mga tao sa ganyang kasuotan. Wala akong pakialam kung anong iisipin ng ibang tao. Isusuot ko kung ano ang gusto kong isuot. Tumaas ang isang kilay nito. Saka umiling. Tipid ang ngiti nito na tila nang iinis sa kanya. Maraming alak na inihanda ang lolo mo. Maya-maya lang ay iba na ang tingin ng mga lalaking yan sa katawan mo kapag nalasing na. Gusto mo ba talaga na pinagpapantasyahan ka ng mga kalalakihan hanggang sa pagtulog? You are a tracking rapist and maniac inside your property, sweetheart. Isang araw ay may susunod-sunod sa'yo rito na hindi mo pa alam. Hindi ako makahinga, Leon. Mahina niyang wika ng halos nakayakap na ito sa kanya. Nang hilakbot din siya sa gustong ipaintindi sa kanya ni Leon. I'm covering your back, that's why. Kung hindi ka pa magbibihis, pagkatapos ng sayaw na ito, sisiguraduhin kong hindi ka na maisasayaw pa ng iba. Okay, fine. Umikot ang mga mata niya sa inis. Papasok muna ako sa bahay para magbihis. Let me escort you inside. Inakay siya ni Leon palabas ng bulwagan, habang nakaalalay pa rin ang kamay nito sa likod niya.